Sa akin yung dito ko. Oh, ganun mo na. Yaw lang Hey, what's up buddy? So, I hope na nasa maasa yung kalagayan, no? baliwag. Dahil nitong mga nakaraang linggo ay sunod-sunod yung mga bagyo at hindi biro yung mga pinagdaanan ng iba nating mga kababayan, lalo na dun sa mga gawing Visayas at Bicol. Sobrang lakas ng bagyo. So, yun, sana yung mga nanonood natin ay nasa maayos kayong kalagayan at well stable kayo, no? So, yun nga, hindi na ito patagalin. So, hindi na kami nakapag-video, nakapag-intro nung bago kami pumunta kasi biglaan lang din, kasi biglang nag-reply si sir kasi medyo busy siya eh. Bigla siya nag-reply kaya nabigla kami ng punta rito sa kanyang aviary. So, nung last time kasi nang kumuha tayo ng 4 na pares ng zebra finch dun sa Bukawi, kung napanood nyo na, no? So, after nun ay nag-chat sa akin si sir na kung nakakuha na daw ba ako dahil meron nga daw siyang mga ina-out din na zebra finch. So, yun, after doon, ngayon lang kami nakapag-kita, nakapagpunta sa kanila para nga tingnan ko yung mga zebra finch niya kung magugustuhan ko. So, ito, gandang-ganda kami rito sa may society na yan, yung crested na yan. So, yan, napakarami rin yung gold dyan ni sir. So, hindi ko rin maalala yung pangalan niya ngayon, no? Kasi iba yung name niya sa may FB account niya. So, yan, napakalaki nung kanyang colony cage na magkakasama lang yung kanyang mga gold dyan finch, no? So, okay naman daw yung pag-breed naman nila, tuloy-tuloy lang din. At mas maganda rin yung ganyan din yung gusto ko actually gawin, magkaroon ng malaking bird cage para nakakalipad-lipad yung ating mga gold dyan ng malaya at nakapag-exercise sila. At yun nga, no, akala ko ay dalawa na lang kaming keeper dito ng pinches sa Bustos, pero ito kasi ay halos isang barangay lang ang pagitan namin ni sir itong pinuntahan ko ngayon, at nakagulat ako na marami pala siyang gold dyan. At sobrang gaganda ng kanyang mga gold dyan dito, iba't ibang kulay. At yan, meron din siya dito ang colony ng Alps 1 na napakaganda rin ng mga kulay, no? Nakaka-relax sa mata. Mga bright color lang sila, mga opaline. Dati rin ako may mga Alps 1, kaso ang ano lang sa kanila is maingay, masyadong masakit sa tenga. Pero depende sa nag-aalaga. At ayun, nakuha natin yung ating 4 na pares ng zebra finch, pandagdag natin sa ating mga breeder. Bali, yung mutation na to ay wala pa tayo doon sa ating aviary, no? Pero magagamitin natin yung mutation na to sa mga susunod nating mga project after ng black line. Pag nakagawa tayo ng black line, ito na yung sunod nating gagamitin. Kaya kumukuha na rin tayo para dire-diretso na yung ating project ng mga iba't ibang mutation ng zebra finch. Ito na yung mga bago natin na ito. Hindi pa ako sure sa ID yung dalawang hen, pero yung dalawang cock ay black breasted to. Baka may split sa OB. So papa-IDhan ko pa rin siya mamaya dun sa mga barkada ko. Bali, 3 tao yung pagkatanungan natin ng ID niyan. So yan. Ayan, bale maglilipat muna ako ng mga pinch. Itong dalawang BCBB, lilipat natin yan dito. Tapos yung CFW na nasa dulo, baka ihalo ko muna dito sa society. Tapos ito, nagpisa na nga pala yung sarama ko dyan. Ayan, mamaya pakita ko sa inyo yung CCU. So ayusin ko muna dito. Kawawa naman yung dugo. At yun, maglilipat na tayo ng ating mga bagong breeder ng zebra finch. So sa tingin ko rito, ang idol ng dalawa na to ay black breasted na split sa OB, sa orange breasted, no? And then yung dalawang hen, ang unang tingin ko sa kanila ay dominant silver. Yun yung unang tingin ko sa isa, pero hindi siya dominant silver, no? Sure ako doon. Tapos yung isang hen natin ay fawn. Ayan, kung may mga nanonood na bihasa rin sa pag-ID, no? So ayan, pwede nyo i-ID yung mga nabili natin dito. So ayan, yung planks nya. So ayan, lagyan natin siya sa kanyang kapares. So di ko na nabidyohan yung isa, yung para kakong silver. Noong unang tingin ko talaga para siyang dominant silver, pero
mukha siyang Isabel na mamaya malalaman natin kasi papaedhan ko rin siya sa mga barkada ko. So ayan, nangangayayat na rin ako, kakabili ng mga alaga. Hindi, joke lang, payat po talaga ako. So ayan, ating pangalawang cock. So ayan yung ilalim ng tail niya. So ayan, pakita ko rin sa inyo yung kanyang Hindi naman upper, nakita. tapos yung sa gilid niya, ayan. Pero ito sure na ako dito na mga ano to, split siya sa OB. Bali, kung mag-project tayo ng OBBB ay siguro abot tayo ng second generation nila para makapag-produce. Dahil nga hindi pa tayo sure kung carrier ng OB na to yung ano, yung dalawang hen natin. Pero sabi naman nung pinagbilhan natin ay mga orange line daw yan, kaya sure tayo dyan na may karga yan ng mga OB. So yan, so pa-ID na lang, no, sa mga sanay dyan. So yan yung kanyang upper part ng kanyang tail. So yan, sama natin siya dito sa kanyang kapares. Hindi ko lang sure kung napagpalit ko ng kapares kasi bali dun sa cage nila ay parang 6 pairs sila na puro BBO split OB magkakasama, and then hindi na ako nakakapili talaga. Sabi ko lang kay sir, siya na lang ang manalok, tapos ilagay lang niya basta kumuha siya ng dalawang cock, dalawang hen. So di ko na kasi pinili kasi puro naman sila BB split OB. Sa tingin ko yung hen lang ang di ako sure talaga, pero mukha sila mga Isabel. So ayan yung ating BCBB. At yan, bumili na rin pala tayo ng mga pakainan at mga painuman nila para mukhang organized, no. So soon yung pwesto naman lang ayusin natin. Ang ganda niya, no? Itim na yun. Kulang pa yun, hindi pa buo yung ano. Ito lang lock. Hindi pa nakakabiling lock. Alam niya na to kung So ayun, pakita ko na sa inyo yung binili natin kahapon. So ito yung isang pair. Ayan. Medyo mailap na kasi hindi sila sanay sa tao eh. So ayan. Pero yung mga yan ay kargado yan ng orange line, yung hen. So siguro ay split sa OB. Tapos ito naman dito, ito ay BB split OB rin na cock. Tapos yung babae ay Pon Isabel. So yan, pina-IDhan ko rin yan kay Kuya Michael, yung babae na yan. Yan din ay orange line. Ayun, update ko rin pala kayo sa mga pinch natin. So ito, pang ano na to, pangatlong clutch niya na to. Ayan. Yung una, di ba, yung unang clutch niya is yung kakarating lang nila dito. So wait lang, may motor maingay. So ayun, pangatlong clutch na yan kasi yung unang clutch nila dito is nung bagong dating sila. Tapos nag-itlog ulit sila, nilaglag nila dahil infertile. Tapos ito ngayon may itlog, di ko pa chine-check kung may laman. Tapos ito, hindi pa rin nagbubuga. Ito naman, hindi pa rin, yan yung ating black chick na pon. Tapos ito, yung itlog itong dalawa is infertile, nilagay ko rito. Yan. Infertile siya, nilagay ko rin dyan para ma-stimulate yung pag-ilimlim ng mga pinch na to. Tapos dito sa taas, meron pala tayo dyan, apat na itlog yata, no? Tatlong itlog nung society, at trio na yan, nilipat ko na isa. Tapos yung isang itlog nung ito, nung ating BFBC nandyan din. So try natin silipin kung pisa na. So ayun, may pisana. Actually hindi ko alam na may pisana kasi kaninang umaga nag-check ako. So mag-alas 4 na kasi ngayon. Kaninang umaga is hindi pa yung pisa.
Pero ang alam ko talaga is ngayon na yung due date nila. And then itong ating mga pied, paitlog pa lang sila. Ngayon lang ulit sila nagpupunta sa pugad. Tapos ito, yung ating gold dyan na orange headed, tsaka yung white headed na to na babae. Hindi pa sila nag-iitlog. Tapos ito namang ating gold dyan na dilute. Ayan. Nag-itlog sila dalawa, kaso infertile. So ito pakita ko sa inyo sa video. Dalawa itlog nila. And then yung isa is nilaglag. Ayun, nandun pa. Ayun. Nilaglag nila yung isang itlog nila, and then chinek ko kung fertile, kasi one of the reason bakit nila hinuhulog yung egg is infertile. So chinek ko is infertile nga yung egg. Nilagay ko muna siya dito. Ayun. Pinang dami egg ko muna sa kanila para kung may mga nag-itlog ako dyan, pwede kong ipaposter. So yun, tapos itong kakatail. Itong kakatail natin is paitlog na rin yan. So ito, kuha to medyo ilang araw na yung nakalipas, no. So pag kanyang nag-mate na yung ating mga alaga ay normally 10 days lang. Makalipas ang 10 days nila after mag-mate ay mag-iitlog na rin sila ng halang first egg, and then minsan may laktaw lang na isang araw or dalawa bago masundan. And then 21 days naman sa kakatail bago mapisa. Pero sa mga pinches ay 14 days lang pisa na yung itlog. Mas mabilis nilang mapisa compare sa mga kakatail at lovebirds. At kung maalala nyo dati nung kakabilang natin ng kakatail na yan, di ba sabi ko dun is magbibreed dyan kahit may katabing aso, kasi depende yung sinasabi ng iba na kailangan pag anong bibreed ka ng ibon dapat tahimik, dapat walang magulo sa paligid. So, depende kasi yun, pero kung sanay yung alaga mo, gaya ng mga alaga ko yan, may aso silang katabi. So yung aso na yan, pag minsan naglalaro yan, umayanig yung mga kulungan nila, tapos pag tumahon napakalakas. Pero yan, patuloy pa rin sila nagbibreed kasi nga depende, no, kung sasanayin mo yung alaga mo, mas okay para maingay man o hindi, dali-diretso lang sila, hindi sila na i-stress at nabubulabog. So yun lang naman ang bago sa ating mga alaga. Tapos dito sa ating manok, So meron tayong papisa, 3, kaso may deformities yung isa, yung nag-iisang itim, 2 puti kasi. So bibigay ko sana to kay Justin, yung batang pumupunta rito, kaso ayan, hati yung tuka niya, tapos hindi rin siya makadilat, wala yata siyang mata. so yung isa talaga is hindi na mabubuhay, yung hati yung tuka, no? Yung may deformity siya sa ano. So inaantay ko lang din na ano, wala, kasi hindi ko naman kayang patayin din, hindi naman na siya kayang buhayan kasi wala pala siyang mata. Wala siyang mata, tapos yun, hati yung tuka niya. Tinry ko isubukan kayo na ano, hindi niya kinakain. So yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat ulit sa inyo panonood. Sana nag-enjoy kayo. Palike naman at subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyo panonood, and God bless.